Kasi kami dati, kada pagkatapos namin uminom ng coke o kahit ano man yan, basta magkaroon kami ng straw sa kamay, ay basta-basta na lang kami nagsusumpitan. Tapos papel ang ginagamit namin pambala nun. Pero hindi yun yung basta papel lang, kundi yung papel na merong halong laway. Ang gagawin kasi namin nun ay isusubo namin yung papel tapos babasain namin ng laway. Tapos uhulmahin namin yun ng pabilog at pagkatapos nun ay diretsong sumpit na agad namin yun gamit ng straw. Talaga naman dikit yung papel kahit saan dahil sa laway. Kung gusto mo pa nga yung may extra poison damage sa plema mo basain yung papel mo. Pasintabi po sa mga nakakain dyan. One time nga nung wala kaming klase, pinagtripan ng kaibigan ko yung isa ko pang kaibigan na mapayapa lang na nakaupo dun sa gilid. Oy Rio, pengi nga ng papel dyan sa notebook mo. Oh, ano bang gagawin mo dyan? Tingin ka kay Jograt. Walang himala! Talaga naman lap trip kami ng mga oras na yon. At pagkatapos nun, ay nagirahan na kami dun sa room. Talagang pasensya na lang sa matatamaan ng ligaw na bala. Nasermonan pa nga kami na malala ng advisor namin noon dahil sa mga pinagagagawa namin sa sumpit na yon. Noong mga panahon kasi na yon, wala kaming teacher kasi umatin sa meeting. Tapos ang ginawa ng isa kong kaibigan ay pinagsusumpit yung orasan namin. Oy mga chong, tinan nyo tatamaan ko yung number 12 sa orasan. Ako tingnan nyo, tatamaan ko yung number 1. Tapos nagyabangan na kami na nagyabangan nun hanggang napuno na ng papel yung orasan. Uy guys, nandyan na si ma'am. Nanda to? Okay, magsibalik na kayo sa inyong upuan at itutuloy na natin ang ating klase. Sa tingin ko meron pa tayong oras para i-discuss ang ating Sinong Judas Barabas Hestas ang gumawa niya sa ating orasan? Ma'am, si Nario po kanina pinagsusumpit yan nung wala kayo. Huwag kang maingay. At yun, nasermonan kami ng malala, tapos pinaglinis pa kami ng classroom pagkatapos ng klase. Isa din ba kayo sa mahilig pagtripan yung bag ng tropa nyo? Yung tipong nalingat lang ng saglit yung isa nyong tropa, ay dalas-dali nyo na agad itatago yung bag niya. One time nga ang ginawa ng isa kong kaibigan ay doon tinago sa may canopy, sa may labas ng bintana, yung bag ng isa kong kaibigan, ay talaga namang hindi niya makita. Tapos nagmamakaawa na sa amin kung saan daw namin tinago. Kaya ang payo ko sa'yo, para hindi yan madahikwat na mga kaibigan mo, ay isama mo lagi yung bag mo pag maalis ka. At kung hindi man itatago yung bag mo, minsan, ang ginagawa ng mga tropa ko ay nantatali ng bag sa upuan. Yung tipong uwian na, tapos nakalabas na lahat ng iyong mga kaklase, tapos ikaw ay na-stuck na dun sa loob kasi hindi mo matagtag ang iyong bag sa upuan. Tapos imbis na tulungan ka ng iyong mga tropa sa pagtanggal ng tali, ang gagawin pa sa'yo ay pagtatawanan ka lang. Kaya ang payo ko, para hindi yun mangyari sa'yo, ay lagi mong ilagay yung bag mo sa unahan mo. Kahit nga yung paglalagay ng kung ano-ano sa loob ng bag, ay ginagawa din namin. Yung tipong naandun ka na sa inyong bahay, tapos pagbukas mo ng iyong bag, may makikita kang bunot. Minsan nga para magiging mystery box na yung bag mo. Kasi hindi mo alam ang makikita mo pag binuksan mo. Ang ginawa nga ng tropa ko, nilagay niya yung basahan sa loob ng bag ng isa kong tropa. Talaga naman napaka-priceless ng reaction ng tropa ko noon nung nakita niya may basahan sa bag niya. Walang jo. Ba't may basahan dito? Pero ang pinaka hindi ko talaga malilimutan sa lahat ay nung nilagyan ng bato ng tropa ko, yung walang laman na baunan ng isa ko pang tropa. At nung kinabukasan ay tawa kami ng